Pansamantalang kalayaan, yan ang nakuha ngayon ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos makaraan ng 8 buwang pagkakapiit dito sa headquarters ng Southern Police District dito sa lungsod ng Taguig. Ito pong nakikita ninyo, ito pong nakakandado na may selda. Ito po yung naging kulungan ni Chairman Abalos sa loob nga ng halos 8 buwan. Ito'y dating opisina ng Public Information Office ng SPD pero kinonvert nga sa isang selda at naging kulungan nga ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Bago alas 4 ng hapon ay lumabas ng kulungan si Abalos. Makaraang halos 8 buwang pagkakapiit dito at makapagpiyansa. Ito'y matapos sa pagbigyan ngayon ni Pasay RTC Judge Jesus Mupas ang bail petition ni Abalos sa kasong electoral sabotage kaugnay ng dayaan umano nung nakaraang 2007 elections. Nauna rito ay pinayagan din ng isa pang korte na makapagpiyansa si Abalos sa isa pang hiwalay na electoral sabotage case. Sa pagharap ni Abalos sa media dito sa SPD headquarters, sinabi niyang isa sa mga una niyang gagawin ay ang magpunta sa simbahan at bisitahin ang kanyang ina. At sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Brigido Dulay, ang abogado po ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Unang-una po sir, nabasa niyo na po yung order. Ano po bang nakalagay doon na rason ng korte sa pagpapahintulot o pag-grant itong bail petition kay dating COMELEC Chairman Abalos, sir? Malinaw naman doon sa order ni Judge na yung ebidensya ay hindi sumasapat doon sa kinakailangan ng konstitusyon na dapat malakas ang ebidensya para mapigilan yung pagpiyansa ng isang akusado. Nabigyan konsiderasyon din po ba yung kanyang edad? He's turning 78, right? Nabigyan din ng konsiderasyon pero hindi yun ang punong konsiderasyon. Ang punong konsiderasyon dito ay yung ebidensya na dinagak ng mga prosekusyon ay hindi sapat. Kayo po ba'y nagulat dong sa desisyon? Ang pagkakaalam ko po nagkaroon ng mga konting diferensya itong si Judge Mupas at ang kampo ni Chairman Abalos sa mga nakaraang pagdinig. Kayo po ba'y nagulat na pinagbigyan ni Judge Mupas itong hilingan nyo? Hindi naman sapagkat alam mo, lagi naman kaming mga abogado nakabase sa ebidensya, no? At kami naman, nabasa naman namin ang ebidensya at malino naman doon sa ebidensya na talaga namang hindi naman maipunto yung sinasabi nilang kaso labang kay Chairman Abalos. Alright, so anong plano nyo po ngayon? May reflection po ba ito o may bearing po ba ito sa kabuuang kaso, itong pagbibigay ng bail petition? Well, alam mo, June, ito'y unang hakbang lamang, sapagkat yung kaso na to ay tatagal pa to, sapagkat meron pa tinatawag dito yung, kumbaga yung laman noong kaso, no? Ito yung main case at ito yung mag-uumpisa pa lamang, At kami naman ngayon, natutuwa lang kami para siyempre kay Chairman Abalos sapagkat kailangan na rin niya na makapahinga sapagkat dito medyo bumagsak ang katawan niya habang nasa detention siya at kami ready na kami para ituloy yung kaso at ito unang hakbang lang sa amin to. Naobserbahan niyo po yung kanyang health condition. Ano po bang nagbago sa kanya sa loob ng 8 buwang pagkakapiit dito? Siguro para mas malinaw lang mas mataas lang yung blood pressure niya ngayon kaysa sa akin. Gaano po ba kataas? Gaano kataas? Mataas ang blood pressure, mga 150, 160 si Chairman. Ngayon, sapagkat siyempre, alam mo, mahirap yung hindi ka nakaka-ehersisyo, hindi ka nakakalakad ng gusto, talagang may epekto rin sa kalusugan niya yan. Dati po ba normal? Normal dati, nung pumasok siya noon, kami nagkumpara pa noon, yung kanyang blood pressure noon, mas bata pa ang blood pressure niya, 120 over 80, kumpara sa akin. Ngayon, talagang nakikita ko na talagang bumaksak yung kanyang katawan. Ay, sana makabawi po siya. Maraming salamat po, Attorney Brigido Dulay. Salamat. Siya po ang abogado ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos.